Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Dan. Walang eksaktong taon. Kalibo Aklan. Nakakapagod pala talaga magbungkal ng lupa. Hindi ba natin pwedeng itanim na lang ng direkta yung mga buto ng kalabasa? Wika ni Dan. Hindi pwede, Dan. Kailangang maluwag ang lupa habang tumutubo ang kalabasa para kumalat ng maayos ang ugat at lumaki sila ng maayos. Wika ng kanyang lolo na si Lolo Abel. Bakit naman yung mga ligaw na damo? Tumutubo naman ng maayos kahit hindi mo inaalagaan. Di ba dapat pareho lang sila? Ganito kasi yan. May kakayahan silang pangalagaan ng sarili laban sa ibang pananim. Kaya nilang mabuhay ng hindi nakadepende sa pag-aalaga ng mga tao. Dahil, ano ko ba ipapaliwanag to? Dinisenyo sila sa ganung paraan. Samantalang ang mga kalabasa at ibang pananim natin sa bukid, walang ganong kakayahan. Pagpapaliwanag ni Lolo Abel. Hindi naman po yata patas yun, Lolo. Kung yung ibang tanim, dinisenyo sa ganung pamamaraan, bakit hindi na lang lahatin? Akala ko ba, lahat ng ginawa dito sa mundo pantay-pantay? Pero bakit ganun? Magkakaiba sila. Muling tanong ng paslit. Natawa na lamang ang matanda. Hindi na nito sinagot pa ang katanungan ng apo. Nang mga panong iyon, 10 taong gulang si Dan. Namumuhay kasama si Lolo Abel na isang magsasaka. Bukod sa paghahalaman, napakadami nitong alagang baka at kalabaw. Iniwan ng mga magulang ang paslit nung 2 taong gulang pa lamang ito. Kinakailangan nilang magtrabaho upang mabigyan ng sustento ang bata. Kaso nga lang, sa kasamaang palad, naghiwalay ang mag-asawa, nagkaroon ng sari-sariling pamilya. Nakalimutan na si Dan. Hindi na ito binalikan pa ng ina. Naawa si Lolo Abel dahil wala nang mag-aaruga sa paslit. Minsan na itong kinuha ng pamilya ng ama. Ngunit pinagmamalupitan ito, lalo na kapag hindi nakakapagbigay ng sustento. Nalaman ito ng matanda nang minsang bumisita. Nanlumo nang makita ang sitwasyon ng paslit. Kaya nagpa siya ito na kupkupin na lang si Dan. Inako ang responsibilidad ng mga magulang. Pinalaki ng maayos ang bata. Masasabing hindi naman salat sa pangailangan ang matanda. Malawak ang taniman. Maraming alagang mga hayop. Sa katunayan, isa sa pinakamayamang magsasaka sa kanilang lugar ang matanda. Ngunit sa kabila ng karangyaan, pinili nitong mamuhay ng simple sa isang maliit na dampa. Hindi lang basta magsasaka si Lolo Abel. Kilala ito bilang mahusay na manggagamot. Bagaman hindi gaanong tumatanggap ng pasyente, may mga taong makakapagpatunay na may kakayahan nitong magpagaling ng mga karamdaman. Marami ang nagtataka. Marami ang naiinggit sa matanda. Kaya naman, madalas na pagdidiskitahan ng mga walang magawa ang kanyang mga alagang hayop. Ngunit hindi nagtatagal. Kinakarma ang mga ito na parabang may kung sinong gumagante para sa matanda. Minsan magkasama ang maglolo habang nagpapakain ng mga alagang manok. Tumakbo si Dan papunta sa kulungan ng mga baka upang tignan ang mga maliliit na guya. Tuwang-tuwa ang paslit sa tuwing nakikitang tumatakbo ang mga munting baka sa malawak na damuhan. Ngunit ng mga sandaling iyon, napansin ni Dan na kulang ng 2 ang mga guya. Dali-dali itong pumasok sa torel upang tignan.
baka hindi lang nakalabas ang mga ito. Ngunit nang lumo ang paslit, nang makitang nakahandusay sa lupa ang dalawang nawawalang kuya, bumubula ang bibig ng mga ito na tila nakakain ng lason. Tinignan ni Dan ang paligid. Napansin nito ang isang makamandag na ahas. Dali-daling tumakbo ang paslit upang ipaalam sa matanda ang nangyari. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Paanong magkakaroon ng ulupong sa lugar na ito? Hindi naman lumalaki ang mga ganong uri ng ahas sa probinsya natin. Hindi po ako pwedeng magkamali. Yun po yung ahas na nakita ko sa libro namin eh. Tapos ang sabi pa nga po, makamandag daw po yung mga ganong ahas. Bilisan niyo po lolo, baka may makagat pang ibang hayop. Tugon ng paslit. Dali-daling naglakad ang matanda papasok sa torel ng baka. Nakita nga nito ang dalawang guya, nakahiga na sa lupa. Hinanap ni Lolo Obel ang kinaroroonan ng ahas. Nakumpirmang ito nga ay isang ulupong. Sino naman kaya ang nagpakawala ng ahas na yan dito? Nung nakaraan, balingayaw. Ngayon naman ulupong. Ano na kaya ang susunod na papakawalan ng mga taong yan? Ay mamaya makakita ako dito ng halimaw. Wika ni Lolo Abel. Pag nahuli ko sila, ipapasipa ko yung mga yan kay Bulas. Teka, nasan nga pala si Bulas? Wika ng paslit habang iniikot ang tingin sa paligid. Maya-maya pa ay sumipol ang matanda. Lumantad ang napakagandang itim na kabayo. Oh, yan ang kaibigan mo. Kumuha ka ng damo at tubig, lagyan mo ng kaunting asin para ganahan siya sa pag-inom. Wika ni Lolo Bel. Dali-dali namang tumakbo si Dan para sundin ang utos ng matanda. Lingid sa kaalaman ng paslit, hindi to pangkaraniwang kabayo. Mukhang may nangyayari na hindi maganda sa torel. Ano ang may paglilingkod ko sa iyo, Tandang Abel? Wika ng kabayo. Walang nakakaalam na isa itong maharlikang tikbalang na naging gabay ng matanda. Simula nang tanggapin niya ang pagiging manggagamot. May 2 guya ang napatay. Sa pagkakataong ito, ulupong ang kanilang ginamit. Tugon ni Lolo Abel. Sumusobra na sila. Masyado mo kasing pinapabayaan ang mga taong yon. Bakit hindi mo ko hayaang turuan sila ng leksyon? Bulas, para naman tayong bago ng bago eh. Alam mo sa iyong sarili na hindi naman dapat patulan ng mga ganong tao. Sa oras na gawin mo ang bagay na yan, parang wala ka ng pinagkaiba sa kanila. Tugon ni Lolo Bel. Nakita ng matanda na paparating si Dan, kaya sinabihan niya ang gabay na huwag mag-iingay. Huwag lang silang magkakamali na saktan si Dan. Sa oras na gawin nila ang bagay na yon, hindi ko sila mapapatawad. Wika ng nilalang. Sabay lapit sa bata na may dala ng balde ng tubig. Meron ding hila-hila si Dan, kariton na may laman na binungkos na dayami. O yan Bulas, kumain ka na. Sariwa pa yung mga dayami na yan ha, kaya paniguradong masarap yan. Wika ng paslit. Pinagmamasdan ito habang kumakain ang alagang kabayo. Samantalang si Lolo Abel naman, napakalayo ng tingin. Nagulat na lang ito nang biglang hilahin ng paslit ang hawak niyang sombrero. Ikaw talagang bata ka. Palagi mo kong ginugulat ah. Ano, tapos na bang kumain si Bulas? Tanong ni Lolo Abel.
Opo. Ayun oh, tumakbo na naman palayo. Napapansin ko po napapansin ko po. Palaging malayo ang tingin nyo. Bakit Lo? May problema po ba kayo? Tanong ng paslit. Ang mga taong naiinggit sa atin na po, nagiging sakit na sila ng ulo. Siguro oras na para kumilos eh. Halika, bumalik na tayo sa kubo. Pakawalan mo ang mga aso sa bandang ito para may kumahol kung sakaling pasukin tayo. Wika ni Lolo Bel. Sinunod ni Dan ang utos nito. Pagsapit ng gabi habang naghahapunan, narinig ni Dan ang pagkahol ng mga alaga na nasa kulungan ng baka. Kumuha ng pang-ilaw ang paslit at inilawan ito. Nakita ng paslit ang mga alagang aso. Nakaharap sa bahagi kung saan makapalang damo. Itinutok ni Dan ang ilaw kung saan nakatingin ang mga aso. Doon ay napansin ng bata ang isang pares ng mata. Nakatago ito sa makapal na talahib habang nagmamasid sa paligid. Lo, parang may nakita ako mata ng tao dun oh. Dun sa kinakaulan ng mga aso. Wika ng paslit. Sigurado ka ba, iho? Baka naman isa lang yan sa mga alaga nating kambing. Lolo, hindi ako sigurado kung sa kambing yung mga matang yun eh. Mapula po kasi. Parang sa butiki. Dito na nagsimulang kabahan ng matanda. Nang sabihin ni Dan na parang mata ng butike ang nakita. Saan banda? Ituro mo sa akin. Nandyan pa ba siya? Opo. Nakatitig lang po sa atin oh. Tugon ng paslit. Kinuha ng matanda ang hawak nitong pang-ilaw. Itinapat at inikot ang tingin sa direksyon ng mga aso. Hanggang sa makita nito ang sinasabi ni Dan. Pumasok ka sa loob ng bahay po. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Wika ng matanda. Sumunod ang paslit at bahagyang binuksan ang bintana upang makita ang nangyayari sa labas. Naglalakad si Lolo Abel papunta sa kinaroroonan ng mga aso. Habang papalapit ito, nakita ni Dan ang alagang sibulas. Naglalakad papunta sa matanda. Medyo malayo na ang bahaging iyon sa kanilang kubo, kaya hindi na maririnig ni Dan ang mga gagawing ingay ng matanda. Mukhang napansin mo na ang nilalang. Hindi ko siya ginalaw. Mukha namang wala siyang dalang panganib. Ibig sabihin, kanina mo pa alam ang tungkol sa nilalang na ito. Oo. Nakita ko siyang pumasok sa ating teritoryo. Mukhang hindi maganda ang lagay, kaya hinayaan ko munang magpahinga. At isa pa, mukha namang hindi siya gagawa ng kahit anong ikakapahamak. Lalo pa, bantay sarado ng malalaking aso ang lugar na ito. Halika Bulas, samahan mo ko at lapitan natin ang nilalang na yan. Gusto kong malaman kung ano siya at para matignan natin kung ano ang nangyayari sa kanya. Wika ni Lolo Bel. Naglakad ang mga ito papunta sa pinagtataguan ng nilalang. Napansin nilang natatakot ito, lalo pa nang makita si Bulas. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin sasaktan. Lumabas ka sa pinagtataguan mo at titignan ng matandang ito kung ano ang maitutulong namin sa iyo. Wika ni Bulas. Dahan-dahang tumayo ang nilalang. Naglakad palabas sa talahiban. Tumambad ang malabuhayang nilalang. May katawan ng tao. Balot ng makapal na kaliskis ang katawan.
nakita ni Mang Abel na may nakatarak na palaso sa tagiliran ng nilalang. Mahabaging langit, isang reptilian. Bulas, bakit hindi mo kagad sinabi sa akin ang tungkol dito? Hindi natin alam kung anong meron sa palasong nakabaon sa katawan ng nilalang na yan. Kaibigan, halika, sumama ka sa akin. Titignan ko kung anong maaari nating gawin. Wika ni Lolo Abel. Samantala, patuloy na nakamasid si Dan mula sa bintana ng kanilang kubo. Sobrang dilim ng mga oras na yun, kaya hindi niya gaanong maaninag ang nangyayari. Maya-maya pa, napansin ito na naglalakad pabalik ng kubo si Lolo Abel, kaya sinalubong ito ng paslit sa pintuan. Ano po ang nangyayari dun, Lolo? May nakita po ba yung mga aso? Tanong ni Dan. Wala naman, iho. May kambing lang na naipit ang sungay sa malaking puno ng talahib. Nagkasugat ang ulo, kaya kailangan kong gamutin. Baka dapuan ng langaw tapos maimpeksyon. Wika ng matanda. Sabay kuha ng mga gamit sa panggagamot. Akmang susunod na sana palabas ng tahanan ang paslit, nang bigla itong pigilan ni Lolo Abel. Gusto ko pong makita yung kalagayan ng kambing, Lolo. Mahabog na sa labas. Baka magkasakit ka pa. Bukas mo na lang tignan. Sige na, maglinis ka na ng katawan at matulog. May pasok ka pa bukas. Wika ni Lolo Abel. Hindi naman na nangulit pa si Dan. Sinunod nito ang utos ng matanda. Pagbalik ni Lolo Abel sa kulungan ng baka, sinuri nito ang sugat ng nilalang. Napagtanto na ang palasong ginamit nagtataglay ng malakas na lason na maaaring pumatay sa isang engkanto. Dugo ng babaeng usa ang ginamit nilang panglason. May magagawa ka ba, Tandang Abel? Hindi ako naging manggagamot kung hindi ko alam ang lunas sa lasong ito. Magbadali ka, Bulas. Kumuha ka ng ilang perasong ugat ng kugon. Tugon ng matanda. Dali-daling kumuha si Bulas ng ugat ng kugon. Kagad bumalik sa kulungan ng mga baka. Kumuha ng langis si Lolo Abel mula sa kanyang maliit na kahon. Ibinuhos sa sugat ng nilalang. Napaangil ito ng malakas dahil sa hapdi. Tisin mo lang. Ilang segundo lang, mamamanhid na ang sugat at pwede na nating bunutin ang palaso. Wika ni Lolo Abel. Huminaho naman ang nilalang. Ilang sandali nga ay tuluyan itong nakatulog. Kinuha ni Lolo Abel ang pagkakataong iyon upang bunutin ang palaso. Mabuti na lamang, gumana ang langis na inilagay, kaya hindi na naramdaman ng nilalang ang sakit. Matapos ay hinugasan niya ang sugat gamit ang pinaghalong dahon ng bayabas at ugat ng kugon. Tinalian nito, hinayaang makapagpahinga ang kanilang bisita. Ano kaya ang dahilan ng pagpapakita ng reptilian sa lugar? Ang mga uri nila ay mapayapa at may nahong mga engkanto. Sa oras na mabulabog ang kanilang tirahan, kusa silang umaalis ng walang gulo. Siguro, may mga taong nanggambala ng kanilang katahimikan. Malalaman natin yan sa oras na magkamalay siya. Sa ngayon, kailangang maitago mo ang nilalang na yan mula kay Dan. Hindi pa natin alamang kaya nitong gawin. Wika ni Bulas. Tama ka, Bulas. Ikaw na ang bahalang maglagay ng sabulag sa lugar na ito. Ililipat ko rin ang ilang baka
upang hindi na pumunta si Dan para magpakain. Tugon ng matanda. Matapos gamutin ang nilalang, bumalik na ang matanda sa kanilang kubo. Tulog na rin si Dan ng mga sandaling iyon. At dahil malalim na ang gabi, nagpahinga na si Lolo Abel. Kinabukasan, maagang nagising si Dan upang pakainin ang mga alagang hayop. Mabuti na lang, mas naunang magising sa kanya si Lolo Abel. Papasok na sana ng kwadra ang binata nang tawagin ito ng matanda. Dan, tignan mo nga yung tumpok ng dayami doon sa gawing yon. Parang marami yatang tumutubong kabuti ah. Malamig ang panahon. Ang sarap sigurong humigop ng masarap na sinabawang kabuti. Aba, oo nga po lolo. Sandali lang ha. Kukuha ako ng maliit na timba. Tugon ng paslit. Sabay takbo pabalik ng tahanan. Nakahinga ng maluwag si Lolo Abel dahil nabigyan niya ng ibang gagawin ang apo. Pinuntahan nito ang ginamot na nilalang. Nagulat ang matanda dahil wala na ito sa lugar. Dali-daling lumabas ang matanda para hanapin ito sa paligid. Akmang lalabas na sa kwadra, sinalubong ito ng reptilian. Ano ang dahilan mo? Bakit mo ko tinulungan? Hindi ka ba natatakot sa akin? Maaari kitang patayin dahil nakita mo ko. Hay ikaw, wag mo nga akong ginugulat ng ganyan. Ito naman, kumusta ang kalagayan mo? Tugon ng matanda. Sabay upo at nagsindi ng tabako. Sagutin mo ang tanong ko, matanda. Bakit mo tinulungan ang isang kagaya ko? Muling tanong ng nilalang. Sabihin na lang natin na tawag ng tungkulin. Huwag kang mag-alala. Wala akong ibang hangad mula sa'yo, kundi maayos na pakiramdam mo at malaya ka ng makakalis. Tawag ng tungkulin. Kailan pa kayo nagkaroon ng obligasyon sa aming mga engkanto? Tanong ng reptilian. Biglang lumitaw si Bulas mula sa likod nito. Bakit hindi ka na lang magpasalamat sa matanda? Ang dami mong sinasabi. Wika ng tikbalang na noon ay nasa totoong anyo. Itim ang pangangatawan, ginto ang kanyang buhok, maging ang buntot. Isang maharlikang tikbalang, nakikisalamuha sa mga tao. Bakit mo ibinaba ng husto ang iyong sarili? Tanong ng reptilian. Hindi ko ibinaba ang aking sarili. Naramdaman ko lang na ito ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Ayusin mo ang pananalita sa harapan ko. Kahit kailan, hindi ko tinalikuran ng pagiging maharlika. Tugon ni Bulas. Mga hangal, kung inaakala niyong magpapasalamat ako, sana hinayaan niyo kong mamatay. Dahil sa oras na malaman ng mga kalaban ng aking angkan na tinulungan niyo ang isang reptilian, siguradong mapapahamak kayo. Wika nito habang naglalakad ng patras. Mapapahamak. Sa anong paraan? Ipaliwanag mo ang mga sinasabi mo. Tanong ni Bulas. Ngunit hindi na sumagot pa ang nilalang. Bigla itong pumasok sa mga kugon. Tuluyang naglaho. Mukhang may malalim na ibig sabihin ang mga kataganang nilalang na yon, Bulas. Bakit hindi mo alamin kung ano ang totoong nangyari sa kanila? Wika ni Lolo Abel. Alam ko ang pinagkakanlungan ng mga reptilian sa mundong ito.
Pupunta ako sa lugar para alamin ang kaganapan. Tugon ng tikbalang. Matapos itong umalis, ay siya namang pagdating ni Dan. Lolo, bakit ganun? Bakit tumatakbo si Bulas? Naglalaro ang kaibigan mo. Aba, napakadami palang kabutiang nakuha mo Halika, dali. Tulungan mo kong linisin ang mga yan nang mailuto na at makahigop tayo ng sabaw. Wika ni Lolo Bel. Pilit nitong nililihis ang atensyon ni Dan. Ngunit hindi sinasadya. Nakita ng paslit ang dugong nagkalat sa mga dayami sa loob ng kwadra. Sandali lang po, Lolo. Bakit may mga dugo sa kwadra natin? Ano pong nangyari sa baka? Tanong ng paslit. Mukhang may nanganak na mga inahin Baka kagabi. Hindi ko pa kasi naiikot ang buong turel Mamaya hahanapin ko sila. Wika ni Lolo Bel. Hindi naman na nagtanong pa ang paslit. Mabuti na lamang nakalusot ang matanda. Dahil ilang sandali lang, lumabas mula sa isa pang kulungan ang kakasilang palang naguya. Mukhang hindi mo na siya kailangang hanapin, Lolo. Ayan po sila Wika ni Dan habang itinuturo ang mag-inang baka. Aba, oo nga Oo siya, pabayaan mo na muna silang mag-ikot. Halika na! Wika ni Lolo Bel. Nakahinga ng maluwag ang matanda. Ang buong akala nito, malalaman ni Dan ang kanyang sikreto. Kinagabihan habang natutulog ang paslit. Dumating si Bulas. Dali-daling lumabas ang matanda upang salubungin ito. Masamang balita, Tandang Abel. Mukhang tama ang sinabi ng reptilian. Sinalakay nga ang kanilang kanlungan at hindi tao ang may gawa, kundi pangkat ng mga aswang. Wika ni Bulas. Paano mong nalaman na pangkat ng mga aswang ang sumalakay sa kanila? Naroon pa sa lugar ang ilan sa mga aswang at biyag ng mga ito ang kababaihan, maging ang mga batang reptilian. Sa tingin mo, Bulas, ano ang dahilan ng pananalakay ng mga aswang sa angkan ng mga reptilian? Isa lang ang nakikita ko, Tandang Abel. At yun ay ang matagal ng hidwaan sa dalawang lahi. Kung matatandaan mo, nagsimula ang sigalot sa pagitan nila dahil sa agawan ng teritoryo. Sa kasamaang palad, sakop ng pinagtatalunan ng dalawang lahi ang lugar na ito. Tugon ng tikbalang. Habang masinsinang nag-uusap ang dalawa, biglang nagsalita mula sa likuran ng puno ang reptilian na kanilang tinulungan. Hindi lang dahil sa teritoryo ang pinag-aawayan namin. Meron pang mas malalim na dahilan. Pinatay ng mga aswang na yon ang anak ng aming hari. Kaya naman nagdeklara ito ng digmaan laban sa mga aswang. Sa kasamaang palad, wala kaming sapat na lakas para manalo sa laban. Kaya hawak nila ngayon ang aming kanlungan at ang ilan sa aming mga kaanak. Maswerte lang akong nabuhay at nakaligtas. Ang palasong ginamit sa'yo ay gawa ng isang magaling na manggagaway. Ang ibig sabihin nito, meron silang kasapakat na manggagaway. Kasapakat. Kung ang tinutukoy mo ay si Tandang Remigio, hindi lang siya basta kasapakat. Siya ang namumuno sa mga aswang na sumalakay sa amin. Napatayo sa kinauupuan ng matanda nang marinig ang pangalan ni Tandang Remigio.
Anong sinabi mo? Si Remigio ang namumuno sa kanila. Sigurado ka ba? Tanong ni Lolo Abel. Yan ang narinig kong pangalan ng kanilang pinuno. Hindi ko rin alam kung bakit nanaisin ng isang tao ang makisali sa gulo ng mga engkanto, elemento at nilalang. Isa lang ang dahilan. Kapangyarihan. Karapatang pamunuan ang ilang malalakas na angkan ng mga elemento. Gaya ng mga aswang. Simula pa man noon, talagang hayok na sa kapangyarihan si Remigio. Ang akala ko nga, patay na ang manggagaway na yan. Wika ni Lolo Abel. Ano ang balak mong gawin, Tandang Abel? Tanong ni Bulas. Wala tayong gagawin, Bulas. Hanggat hindi siya nagdudulot ng problema sa aking bukirin, wala silang magiging problema sa akin. Sa ginawa niyong pagtulong sa akin, damay na kayo sa hidwaan. Pasensya na, Tanda. Mukhang napasama pa ang paggagamot mo sa sugat ko. Sana, hinayaan mo na lang akong mamatay. Wika ng reptilian. Hindi ko naman maaaring hayaan na mamatay ang isang nilalang sa loob ng aking teritoryo. Damay kong damay. Mas mabuti na ngang ganito ang nangyari at nalaman kong buhay pa si Remigio. Mukhang nangangailangan ito ng malakas na mga kasangga. Hayaan mo kong tumulong, Tandang Abel. Ito ang sinumpan kong tungkulin sa iyong ama noon. At ngayon, isa sa katuparan ko naman ang sayo. Hindi sasapat ang puwersa niyong dalawa, lalo na ikaw, Tandang Abel. Masyadong malakas ang pinagsamang puwersa ng mga aswang, pati na rin ni Tandang Remigio. Wika ng reptilian. Huwag kang mag-alala. Kilala ko ang karakas ni Remigio. Alam ko ang kainaan niya. Kaya kung maaari bumalik ka sa mga kalahi mo, balaan sila. Magpahuli ka kung kinakailangan para makarating sa kanila ang babala. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng tatlo, bigla namang nagsalita si Dan. Lolo, sino po yung mga taong yan? Bakit po? Hindi na ituloy ng paslit ang sasabihin nang mapagtanto na hindi tao ang kausap ng matanda. Bakit gising ka pa? Ikaw talagang bata ka. Sige na mga kasama, umalis na kayo dito. Wika ni Lolo Bel. Nakatulala lang si Dan ng mga oras na yun. Hindi ito nagsasalita. Dan, apo, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Niyuyugyog ng matanda ang paslit hanggang sa makabalik ito sa wisyo. Si Bulas po ba yung nakita ko kanina? Bakit po naging tao yung kalahati ng katawan niya? Ay nako, mukhang wala na ako magagawa kung hindi sabihin sa'yo ang katotohanan. Makinig ka, Dan. Si Bulas ay isang maharlikang tikbalang. Siya ang gabay ko. Gabay? Bakit po may gabay kayong engkanto? Muling tanong ng paslit. Sa pagkakataong iyon, si Bulas na ang sumagot. Hindi pangkaraniwang tao ang lolo mo. Isa siyang mahusay na tagapamagitan. At ako naman ang kanyang engkantong gabay na tumutulong na panatiliin ang kaayusan sa mundo ng mga tao. Pagpapaliwanag ni Bulas. Ganun ba? Ibig sabihin may kapangyarihan si Lolo Abel. Ayos! Ang galing! Tugon ng paslit. Imbis na matakot, tumalon ito ng paulit-ulit
tumatakbo paikot sa kinakatayuan ni Bulas. Tama ka, Dan. Makapangyarihan ang Lolo Abel mo. Ewan ko nga ba kung bakit hindi niya sinasabi sa'yo ang bagay na ito. Hindi pa kasi tamang pagkakataon at panahon. Bulas, wala na tayong magagawa. Tadhana na mismo ang naglantad sa aking sekreto. Ngayong alam mo na ang katotohanan. Mangako ka, Dan, wala kang pagsasabihan ng tungkol sa lihim natin. Wika ng matanda. Tumangulang ang paslit bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Magdamag siyang nakipaglaro kay Bulas. Masayang-masaya ang apo mo sa nalaman niya. Hindi nauubusan ng enerhiya ang bata kung hindi pa sumikat ang araw. Wika ni Bulas habang kalong-kalong ang tulog na si Dan. Naloko na. Hindi na naman makakapasok ng paaralan ng batang yan. Bueno, maaaring ikaw na lang ang magdala sa kanya papasok sa bahay, Bulas. Wika ni Lolo Abel. Binuhat ng tikbalang ang paslit. Dinala ito sa loob ng tahanan. Matapos ay bumalik kay Lolo Abel upang makipag-usap. Malaki ang nakikita kong potensyal sa apo mo, Tandang Abel. Wala akong naramdamang takot sa kanya. Simula nang makita niya ako, maging ang reptilian. Likas sa kanya ang pagiging matapang. Alam ko. Ngunit hanggat maaari, gusto kong iiwas si Dan sa masalimuot na buhay na pinasok ko. Kaso nga lang, mukhang nakatadhana din ang bata na maging kahalili ko. Balang araw, siya mismo ang papalit sa aking tungkulin. Wika ni Lolo Abel. Lumipas ang ilang araw. Wala namang nangyaring kakaiba. Nagpatuloy lang sa mga gawain ang maglolo. Sa kabila ng katotohanan na may kasama silang hindi pangkaraniwang nilalang. Tila nasanay na din si Dan sa presensya ni Bulas. Unti-unti na ding tinuruan ni Lolo Abel ang bata sa mga gawain bilang isang manggagamot. Ito ang unang hakbang na kailangan mong matutunan. Dapat marunong kang manggamot. Nang sa ganon, kung sakaling magtamo ka ng pinsala, kaya mong gamutin ang sarili mo. Wika ni Lolo Abel. Ang hirap naman po kasi ng pinapagawa niyo, Lolo. Hindi ko pa maintindihan yung mga salitang nakasulat sa maliit na libro. Hindi ba pwedeng palakihan yung mga letra dito? Ang liliit. Walang madali sa buhay, apo. Sa ngayon, magaan pa ang iyong dinadala dahil bata ka pa. Kalaunan, mauunawaan mo ang sinasabi ko. Kaya habang bata ka, sikapin mo ang matuto. Nang sa ganon pagdating ng panahon, hindi ka mangangapa at magagampanan mo ng maayos ang mga tungkuling nakaatang sa balikat mo. Wika ni Lolo Abel. Tungkulin. Gaya po ng ano, Lolo? Pag-aalaga ng mga hayop dito sa bukid? Kayang-kaya ko po yun. Wika ni Dan. Ang pag-aalaga sa mga hayop natin ay isa lang sa mga responsibilidad mo. Kung tutusin, hapaw pa ito. May mas malaki ka pang tungkuling kailangang gampanan. Darating din ang panahon para sa iyo, po. O siya, ipagpatuloy mo na ang pagbabasa ng mga dasal na yan. Wika ni Lolo Abel. Matapos ay iniwan na nito si Dan. Pwede namang direktang ituro sa kanya ang mga pamamaraan. Bakit hindi na lang yon ang gawin mo?
Tanong ni Bulas. Mas maganda kung matututo si Dan sa sarili niyang pamamaraan. Nang sa ganon, siya mismo ang makahanap ng paraan at solusyon sa mga problemang pwedeng makaharap. Wika ni Lolo Bel. Nagpatuloy ang pag-aaral ni Dan. Sa kabila ng murang edad, determinado itong matutunan ang mga gampanin ni Lolo Bel. Hanggang isang gabi, isinama siya nito sa kagubatan. Kabilugan ng buwan ng mga oras na yon, kaya medyo maliwanag ang paligid. Panahon pa rin ng tag-araw, kaya naman nagkalat ang napakaraming alitaptap sa mga puno. Huwag kang gagawa ng ingay dahil sagrado ang lugar na ito. Sagrado, Lolo? Bakit naman po? At saka nasan po ba tayo? Di ba pumasok lang tayo sa gubat? Bakit parang ibang mundo na to? Napansin mo din pala. Tama ka po. Nasa ibang dimensyon tayo. Nandito tayo ngayon para daluhan ng kapanganakan ng mga lambana. Nanlaki ang mga mata ni Dan dahil iba ang pumasok sa isipan nito. May mga anak, Lolo? Hindi ba nakakahiya yun? Iba ang nasa isip mo. Ang mga lambana, hindi isinisilang kagaya ng mga tao. Ngunit mapanganib para sa kanila ang maiwang walang nagbabantay. Tignan mo ang maliit na lawang iyon. Pagpapaliwanag ni Lolo Bel habang tinuturo ang lawa na puno ng malalaking bulaklak. Hindi pa namumukadkad ang mga ito. Ayon sa matanda, sa mga bulaklak na ito isisilang ang mga munting lambana. Kailan po magsisimula yung pagsilang nila? Kapag ang buwan ay nasa sentro na ng kalangitan, doon magsisimulang mamukadkad ang mga bulaklak na yan. Lalabas mula sa mga ito ang mga bagong lambana. Wika ni Lolo Bel. Maya-maya ay nagdatingan ang maliliit na nilalang. Nabalot ng liwanag ang paligid, dahilan para maakit ang iba pang mga elemento. Naglabasan mula sa mga puno ang napakapangit na mga nilalang. Isa-isang lumusong sa lawa ang mga ito. Ngunit hindi nila magawang makalapit dahil sa mga maliliit na nilalang na umaatake sa kanila. Sila naman ang mga lamang lupa na kinakatakutan ng mga lambana. Kinakain nila ang mga bagong silang na sanggol. Kaya karamihan sa mga ito, hindi na nagagawang makaligtas. Kung ganun, Lolo, bakit hindi po natin sila tulungan? Wika ni Dan. Dumampot ito ng patpat. Sinimulang paghampasin ang mga lamang lupa. Pinalibutan ng mga ito ang paslit. Akmang kukuyugi na nang biglang dumating si Bulas. Sa isang hampas ng kamay nito, nagsipagliparan ang mga nilalang. Hindi na muling bumalik sa lawa. Ilang sandali pa ay tuluyan ng sumikat ang buwan. Isa-isang namukadkad ang mga bulaklak. Dinalawan ito ng mga lambana. Tumambad kay Dan ang maliliit na sanggol. Matingkad ang liwanag ng mga ito. Napakalamig sa tenga ng mga munting iyak. Umikot sa lawa ang paslit. Pinagmasdang mabuti ang unti-unting paglabas ng pakpak ng mga munting sanggol. Ilang sandali lang ang nakalipas. Lumipad na ang mga ito at pinalibutan si Dan. Tuwang-tuwa ang paslit sa napakagandang tanawin. Ngunit nanlumo ito nang biglang naglaglagan ang matatandang lambana. Lolo, bakit po sila nalalaglag? Ano pong nangyayari? Sa tuwing isinisilang ang mga bagong lambana,
namamatay ang mga matatanda. Ito ang kanilang buhay. Dinala kita dito para matutunan ng isa sa pinakamahalagang aral sa buhay. Wika ni Lolo Obel. Aral? Ano naman po yun, Lolo? Ang mga lambana ay may ginagampanang mahalagang papel sa parehong mundo ng mga tao, pati na rin ang engkanto. Sila ang nagiging daan kung bakit lumalago ang mga kagubatan dito sa atin. Meron silang kapangyarihan na magpagaling ng may mga sakit na halaman. Dahil dito, dumarating sa punto na uubos ang kanilang enerhiya at sa bandang huli ay tuluyang namamatay. Ngunit sa pamamagitan ng ibinigay nilang lakas sa kalikasan, isinisilang ang mga bagong lambana. Ang aral na gusto kong matutunan mo, Apo. Lahat tayo ay may katungkulang kailangang gampanan. Ngunit hindi habang buhay tayo ang gagawa nun. Darating ang panahon, manghihina ang katawan natin, makakalimot ang isipan at tuluyang mamamaalam sa mundong ito. Ngunit dahil sa legasiyang iniwan natin sa mundo, may mga taong pinili para sundan ang mga yabag natin at ipagpatuloy ang ating sinimulan. Pagpapaliwanag ni Lolo Obel. Ang ibig sabihin ni Tandang Abel, darating ang panahon na mamamatay siya at ikaw ang magpapatuloy ng kanyang sinimulan. Kaya kanya hinahanda dahil may mabigat na responsibilidad na nag-aantay sa iyo. Wika ni Bulas. Nauunawaan ko, Bulas. Darating ang panahon mawawala si Lolo Obel. Kaya kailangan kong matutunan ng lahat ng kaalaman mula sa kanya upang magampanan ng maayos yung nag-aantay na tungkulin. Wika ng Paslit. Hindi akalain ni Lolo Obel na maririnig niya ang mga katagang iyon sa isang 10 taong gulang na bata. Nanatili ang mga ito sa lugar hanggang sa sumikat ang araw para masigurado ang kaligtasan ng mga bagong silang na lampana. Pag-uwi sa kanilang tahanan, laking gulat ni Lolo Obel dahil may mga lalaking nakatayo sa harapan ng kanyang tahanan. Mukhang may bisita tayo. Sino po sila? Pasensya na po, natagalan kami sa pangangahoy. Ano pong may tutulong namin sa inyo? Tanong ni Dan. Marahang lumingon ang lalaki at ngumiti sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Obel nang mapagtanto na ang taong iyon walang iba kung hindi si Remigio. Napakabait mo talagang bata ka. Gusto ko sanang makausap ang Lolo Obel mo. Eto pala. Nandito na pala siya. Ayun po si Lolo. Antayin nyo na lang po siya dito. Sige po, mauna na ako. Kailangan ko pang magpakain ng mga alagang hayop eh. Tugon ni Dan. Dali-dali itong tumakbo papunta sa mga kwadra. Sumunod naman si Bulas sa paslit para protektahan ito, ayon sa pag-uutos ni Lolo Obel. Anong ginagawa mo sa lugar na ito, Remigio? Hindi ba matagal ka ng patay? Yon ang naging akala mo. Pasensya na. Pero hindi ako nagawang patayin ang iyong ama. Kaya ngayon maniningil na ako sa lahat ng ginawa niya sa akin. At dahil wala na siya, ikaw ang mananagot. Mukhang nakakalimutan mo yata na nasa teritoryo kita. Sigurado ka ba sa gusto mong gawin? Wala akong pakialam kung nasa ang teritoryo ko. At isa pa, hindi ako susuong sa isang labanan kung wala akong dalang sapat na bala. Tugon ni Remigio.
Naglabasan sa paligid ang mga itim na nilalang. Biglang napatakbo pabalik sa kinaroroonan ni Lolo Obel si Dan. Lolo, may mga aswang! Kinakain nila yung mga baka! Wika ni Dan. Nakasunod sa kanya si Bulas na may hila-hilang aswang. Inihagis niya ito sa harapan ni Tandang Remigio. Isang maharlikang itim na tikbalang. Buhay ka pa pala, Bulas. Oo, buhay pa ako. At handa na akong muling makipagsagupaan sa'yo. Wika ni Bulas. Sabay tayo sa tabi ni Lolo Obel. Alam mo, Remigio, hindi ko akalain na maghaharap pa tayo muli. Pero nandito na to eh. Ano pa bang magagawa ko? Wika ni Lolo Obel. Naglakad ito papunta kay Tandang Remigio. Ngunit biglang umatras ang matanda. Saan nang gagaling ang enerhiyang yan? Ano ba ang tinutukoy mo? Wala namang ibang tao dito maliban sa akin at kay Bulas. Hindi nang gagaling sa'yo o sa tikbalang ang enerhiya. Kung hindi sa batang yan, saan nang galing ang kanyang kakayahan? Napalingon si Lolo Obel kay Dan, na noon ay nakatitig lang kay Tandang Remigio. Maging ang mga aswang na kasama nito, naramdaman ang kakaibang presensya ng paslit. Huwag ka nang magulat. Apo ko ang batang yan. 3 henerasyon mula sa akin. Kaya paniguradong namana niya ang kapangyarihan ng aking lolo. Hindi ako naniniwalang minana niya ang kakayahan ng iyong angka, Nabel. May iba pa akong nararamdaman. Wika ni Tandang Remigio. Hindi lubos maunawaan ni Lolo Obel ang ibig sabihin ng manggagaway. Hanggang sa nakita nito, nagliwanag ang katawan ng paslit. Napansin din nito ang pagtubo ng gintong buhok sa bandang likuran ng ulo ni Dan. Ngayon mas nauunawaan ko na ang ibig mong sabihin. Ang kakayahang taglay ng aking apo ay mula sa kanyang magabay. Tugon ni Lolo Obel. Biglang lumitaw ang 2 malaking imahe sa likod ng paslit. Sinugod ang mga tauhan ni Tandang Remigio. Hindi makapaniwala sa mga nakikita. 2 maharlikang tikbalang ang gabay ng apo ni Lolo Obel. Lolo, hindi ko po alam kung saan sila nanggaling eh. Pero ramdam ko na kaibigan ko po sila. Ang sabi ng isa, tutulungan daw nila tayong talunin ng mga aswang. Alam ko, apo. Ang totoo, hindi ko akalaing pagpapalain ka ng ganitong uri ng kakayahan. Masaya ko dahil sa kasalukuyan mong edad, nagawa mong tawagin na magabay mo. Tugon ni Lolo Obel habang pinagmamasdang makipaglaban ang 3 tikbalang. Nakatayo lang din si Tandang Remigio habang tinitignan ang unti-unting pagkalagas ng mga tauhan. Hindi ako makakapayag na maulit ang kasaysayan. Hindi na ako magiging talunan sa pagkakataong ito. Wika ni Tandang Remigio. Binato ng tigalpo si Dan, ngunit nagawa itong sanggain ni Lolo Obel. Nasaan ang karangalan mo, Remigio? Papatulan mo ang isang paslit. Ako ang harapin mo. Wika ni Lolo Obel. Nagpalitan ng atake ang 2 matanda. Malakas na manggagaway si Tandang Remigio, ngunit mas mahusay sa larangan ng kumbate espiritual. Nagawa nitong kontrahin ang mga atake ni Tandang Remigio. Samantalang si Dan at ang 3 tikbalang patuloy na kinakalaban ang mga aswang.
Dahil sa pinagsamang lakas ng tatlong maharlikang tikbalang, napilitang umatras sa mga aswang. Bilisan mo, Dan. Sumakay ka sa likuran ko. Hahabulin natin ang mga tumatakas na aswang. Wika ni Bulas. Dali-daling tumalon ang paslit sa likod ng tikbalang habang nagbabago ito ng anyo. Mag-iingat po kay Lolo ha. Huwag niyo akong alalahanin. Kasama ko sila Bulas. Wika ni Dan. Habang papalayo sa kay ni Bulas, nasundan nila ang mga aswang papunta sa kanlungan ng mga reptilian. Nakita nila ang mga ito. Sinasaktan ang mga kawawang nilalang. Nakaramdam ng matinding awa si Dan, lalo na sa mga batang reptilian. Marahang ibinaba ni Bulas ang paslit. Ano ang gusto mong gawin sa mga aswang na yan? Wala kayong ititira. Ubusin silang lahat. Wika ni Dan. Walang pagdadalawang isip na sumugod ang mga tikbalang. Pinagpapapatay ng mga ito ang mga aswang hanggang sa walang matira. Samantalang sa panig naman ni Lolo Obel, patuloy nitong sinasagupa ang mga atake ni Tandang Remigio. Sa mga oras na ito, siguradong wala nang natira sa mga alagad mo. Ginalit mo ng husto ang aking apo. Hindi basta-basta matatalo ang mga aswang. Lalo na, ilang tikbalang lang ang makakasagupa nila. Pag-uusap ng dalawa. Napahinto ang dalawa sa paglalaban nang makita ang mga reptilian naglalakad papunta sa kanilang kinaroroonan. Tapos na ang laban, Remigio. Sumuko ka na. Tanggapin ang pagkatalo mo. Wika ni Lolo Bel. Ngunit may katigasan ang ulo ni Mang Remigio. Hindi ako magpapatalo sa'yo. Sa pagkakataong ito, ako ang mananalo. Wika ng matanda. Sabay bato ng tigalpo kay Lolo Bel. Sinangga ng matanda ang atake nito. Ibinalik sa kanya. Dahan-dahang nanigas ang katawan ni Tandang Remigio hanggang sa napalo dito sa lupa. Tanggapin mo ang sarili mong atake. Namnamin ang parusang dulot nito. Wika ni Lolo Bel. Matapos ay biglang sumabog ang ulo ni Tandang Remigio. Nagsigawan ang mga reptilian nang makita ang pagkatalo ng kalaban. Hindi niyo alam kung gaano katagal naming minithi ang kalayaan. Malaki ang pasasalamat ko sa inyo. Habang buhay naming tatanawing utang na loob ang sakripisyo ng pagtulong. Wika ng reptilian. Matapos ay nagpaalam na ang mga ito upang bumalik sa nasirang kanlungan. Ang pangyayaring iyon ang nagbukas ng kakayahan ni Dan. Pinaglinang ito ng paslit hanggang sa sumapit sa wastong gulang. Pinili ng binata ang daan sa pagiging manggagamot. Marami ang natulungan nito, kaya naman hindi na tumutol si Lolo Obel. Nararapat lang ang pinili mong daan po. Sa totoo, ito ang pinakanais ko para sa iyong ina. Kaso nga lang mas pinili niyang mamuhay sa syudad. Hindi ko naman masisisi ang iyong ina dahil sa nakikita ko ngayon sa iyo. Walang duda. Ito ang tadhanang nakalatag sa buhay mo. Wika ni Lolo Bel. Nang mga sandaling ito ay nakaratay na ang matanda. Binata na din si Dan. Ito ang nagpapatuloy ng lahat ng gawain ng matanda. Hindi ko po mararating ang ganitong antas kung hindi dahil sa inyo, Lolo. Malaki po ang pasasalamat ko
dahil hindi nyo pinagkait sa akin ng mga kalaman. Hindi na ako magtatagal, Apo. Alam nating pareho na nasa dapit hapon ako. Ikaw, sumisikat pa lang ang araw para sa'yo. Kaya sana, wag na wag mong sasayangin ang buhay mo. Ilaan mo ito sa mas makabuluhang gawain. Ipinangako ko sa inyo noon na ipagpapatuloy ang sinimulan nyo. Kasama na doon ang paggawa ng kabutihan sa kapwa nang walang inaantay na kapalit. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Apo. Ako ang nagpalaki sa iyo. Kaya kilala kita at alam kong mabuti kang tao. Gawin mo ang nararapat. Panatiliin mo ang kaayusan sa lugar na ito. Hindi ka tatalikuran ng mga gabay mong tikbalang. Matapos ang pag-uusap, nang gabing iyon ay namaalam si Lolo Bel. Bilang pagtanaw ng respeto, inilibing ang katawan ng matanda sa sentro ng kanilang lupain. Taon-taon, nagdaraos ng piging ng pasasalamat ang binata para sa yumaong matanda. Dinadalawa nito ng iba't ibang elemento, lalo na ng mga engkantong natulungan ni Lolo Obel noong nabubuhay pa siya. Nakita ni Dan kung gaano kalaki ang impluwensya ng matanda sa mga nilalang. Sinikap ng binata na panatiliin ang relasyon. Sa pagtagal ay nagawa naman niya itong panatiliin. Nagkaroon ng sariling pamilya si Dan. Ipinasa nito sa mga naging anak ang nalalaman. Tinanggap ito ng mga bata. Naging matagumpay sila sa pangangalaga ng balanse dahil maging ang mga ito nakita ang totoong kahalagahan at kagandahan ng nagkakasundong mundo. Sa paglipas ng panahon, habang nagiging moderno ang kapaligiran, unti-unti nang nalilimutan ang mga nangyari. Ngunit nananatili sa puso at isipan ng mga kaanak ni Dan ang kwento ng kanyang buhay, ang kwento ng kanyang gabay, itim na kabayo na may gininto ang buhok. Opinyon para sa kwento. Ang pinaka-tumatak sa akin na parte ng storya, yung tungkol sa cycle ng buhay ng mga lambana. Sobrang dakila kasi ng buhay nila, mga kabayan. Isipin nyo, para lamang mapangalagaan ng kagubatan, nananatili ang lahi nila. Inaalay ng mga nakakatanda ang buhay para sa susunod na henerasyon na mag-aalaga ng kagubatan para sa pangailangan ng mga tao, hayop, maging ng mga kapwa nila nilalang at engkanto. Sana ganun din tayo, mga kabayan, no? Alagaan natin ang ating sarili, palakasin, patuloy na mag-aral para pagdating ng panahon na kailangan na nating ipasa sa susunod na henerasyon ng tungkulin, marami tayong maituturo sa kanila upang mapakinabangan ng susunod na yugto. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento. Paalam.